Paano kahanda ang ating pamahalaan? Meron bang ginagawa ang Department of Information, Communications, and Technology? Meron bang ginagawa ang Department of Science and Technology? Meron din bang ginagawa ang Commission on Higher Education? Meron din bang ginagawa ang DepEd upang sa ganun ay ihanda natin ang ating mga kabataan sa mangyayaring AI revolution? We are now in the age of the rise of AIs. Siguro nung araw napanood po ninyo yung Rise of the Machines, ano po, na mga science fiction movies way back in mid-90s or late 90s siguro ito. The Rise of the Machines or Terminator, yung mga yan. Robocop, Judge Dredd, yung mga ganyan. So ngayon, ang tanong po natin, meron po bang paghahanda ang ating pamahalaan dito po sa sinasabi nating age of AI, the rise of AI? Pagtitignan po natin, ang budget po ng Department of Science and Technology, 28.77 billion for 2025. Ano po ang goals ng Department of Science and Technology? Promoting human well-being, fostering wealth creation, reinforcing wealth protection, and institutionalizing sustainability. Ngayon, dyan sa Department of, ito po Department of Science and Technology, What about the Department of Information, DICTI? Yan, Department of Information, Communications, and Transportation. Yan. Dinoble po nila ang kanilang budget from a little more than 7 billion for the year 2024. And now 2025, their budget is 10.27 billion pesos. Ang may pinakamalaking budget ay ang Department of Education. Mahigit 1 trilyon ang budget po nila dyan sa Department of Education. Ang tanong po natin, how much of the budget of these 3 departments, or 4, sabihin na natin, kabilang na po ang Commission on Higher Education. How much is the budget from all of these government agencies are allocated to R&D? R&D, sinasabi natin. Research and Development. Bakit po R&D? Iyan po, dyan po tayo magsisimula eh. Ano po yung i-research natin? What's going to be the impact of this rise of AIs sa ating bansa? Sabihin siguro ninyo, naku, matagal pa yan kasi third world country po tayo. Anong matagal? Tingnan nga ninyo. Ngayon po, pag ako bibili siguro ng aking next gadget, instead of bibili ako ng cellphone, I will buy a smart glasses o smart eyeglasses kasi hindi mo na kailangan ng ano eh. Nandyan lang, wearable lang, nandyan pagkatapos you can charge it for 8 hours. It's the whole 9 yards of your shift. Pwede mo nang makover yan at naturalmente meron ka ng dictation. Meron ka ng instant secretary. Di ba? Yung mga estudyante, meron na silang instant tutor. Kung pupunta sila ngayon sa paaralan, at gagamitin po nila yan, laling-lalo na po sa kanilang examination, o kaya sa board exam, o kaya dyan sa mga bar exams, o kaya dyan sa medical exams. So ano ba ang paghahanda ng ating pamahalaan hinggil dito? Meron ba? Meron bang ginagawa
ang ating pamahalaan upang sa ganun ay mapaghandaan natin ng mga ito. Samantalang yung mga ibang bansa, ang kanilang focus ay ang pagkahanda nila dito sa rise of the AIs. Pero dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, ang pinaghahandaan natin ang impeachment ni Sara Duterte. Ang pinaghahandaan natin ay kung sino ang magiging Senate President, kung sino ang magiging Speaker of the House. Ang pinaghahandaan natin kung sino ang magiging presidente sa 2028. Pero ngayon, nasaan ang focus natin? Upang sa ganoon ay mapaghandaan natin ang invasion of the AIs. Kulelat na po tayo. Tignan po ninyo, ang ating mga estudyante, kulelat sa science, kulelat sa mathematics, kulelat sa English. And now with the rise of these AIs, which is English-based, anong mangyayari po sa atin? Ano po ang mangyayari sa ating lipunan kung ganito? So ibig sabihin yan, ang Filipino po ba, ang paghahanda natin ay upang sa ganun ay mag-export na lang tayo ng low-cost labor force like domestic helpers? What about the daughters, the sons, the children of the domestic helpers who are remitting billions of dollars dito sa ating bansa? Ano ang ginagawa ng ating pamahalaan upang ang sa ganun, ang mga anak ng tinagurian nating mga pambansang bayani or bagong bayani, ano ba ang pasubali na ginagawa ng ating pamahalaan ngayon upang sa ganun ay handa natin ang susunod na henerasyon to the rise of the AIs? Mukhang wala tayo sa focus eh. Mukhang wala sa focus ang ating mga mambabatas. At even, may mga ilang mga vloggers siguro, katulad natin, na tinitignan natin hindi lang po sa politics side, kundi ito pong mga economic side at sa mga side ng kabuhayan natin. Hindi lang po kasi dapat puro chismis ang ginagawa eh. Dapat pinag-uusapan din po natin ng mga ito upang sa ganoon ay magkaroon ng input ang ating mga representatives, ang ating mga local government units, ang ating national agencies upang sa ganoon ay ibaling yung focus. Hindi po tayo puro politika. Nawawalan po tayo ng focus. Ito matagal na po nating sinasabi dito sa ating podcast, dito sa ating channel, dito sa ating Facebook page, na ang pagkukulang sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, ay hindi po pinupunduhan ang R&D sa iba't ibang larangan.